reading in the book of Psalms, chapter 133, verses 1 to 9. The word of the Lord says, Praise ye the Lord, praise, O ye servants of the Lord, praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. The Lord is high above all nations, and his glory above the heavens. Who is like unto the Lord our God, who dwelleth on high, who humbleth himself to behold the things that are in heaven and in the earth. He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth the needy out of the dunghill, that he may sit him with princes, even with princes of his people. He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord. God bless upon reading of his holy word. Brethren in the Lord, let us prepare our hearts and mind to worship the Lord through prayer meeting. Let us pray. Gracious, loving Heavenly Father, salamat muli sa gabing ito na patuloy ang bawat isa ay naghahanda, Panginoon, sa pagpakinig ng iyong salita. Salamat sa oras na pinagkaloob ng bawat isa upang kayo po ay bigyan ng halaga sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy na hiniling namin ang iyong leading sa bawat isa upang ang aming mapakinggan mula sa inyong salita ay magbigay lakas sa aming spiritual na espiritu, Panginoon. And also we praying, Panginoon, sa iyong tagapagsalita, si Brother Richard, kayo din po mag-ingat, manguna sa kanya, magbigay wisdom upang ang inyong salita ay magkaroon ng linaw at maibahagi niya sa amin, Panginoon, ang katotohanan. And also, ito ay maisabuhay namin. And thank you also, Panginoon, sa inyong patnubay at gabay, provision sa bawat isa, sa mahanap buhay ng inyong mga mananampalataya. Salamat sa inyong biyaya na kung saan alam namin na hindi nagmamaliw, physical and spiritual, Panginoon. Thank you so much, O Lord, sa lahat ng inyong tulong sa bawat isa. Kaya sa oras na ito, hinihiling namin, Panginoon, ang pagpapatawad mula sa inyo sa aming mga kasalanan, pagkukulang, dahil alam namin, Panginoon, na kayo ang aming Diyos, nakakakita ng aming puso at isipan. Kaya humihiling kami, Panginoon, ng kapatawaran mula sa inyo. This we pray in the most precious name, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.
Magandang gabi po sa kanilang lahat. Sa kanilang lahat, welcome to our prayer meeting September 14, 2023. At para naman po sa ating 2023 team, faithful and true to the last, mine eye shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me. He that walketh in a perfect way, he shall serve me. Amen. Psalm 101 verse 6 at para naman po sa ating September theme. Ganda. For me to live is Christ. Ayan. But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption, that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Amen. At para naman po sa ating prayer meeting, know and grow lessons. Ayan. God's infinite love offers eternal life through Jesus Christ, and those who believe and receive Him have everything they need to live the new life He offered. Ayan. Because of God's infinite love. Diba? He offered eternal life through Jesus Christ. And those who will come to Him, come to Jesus Christ, will and receive Him, have everything they need to live the new life He offered. And where can we find it? The Bible. The Bible explains God's infinite love, that whosoever believes and receives His Son has everything they need to live the new life He offered. Since we have a new life in Christ, yung mga mananampalataya na tumanggap at nag-receive, we need to grow in faith and service to God. Yun po yung ating task. Yun po yung ating dahilan kung bakit tayo ay nasagip sa tiyak na kamatayan, para maglingkod sa Panginoon at mag-increase ang pananampalataya, mag-grow in the knowledge and grace of our Lord and Savior Jesus Christ. Diba? At sa lesson 1, tinalakay po yan ni Pastor James nung nakaraang prayer meeting, September 7, freedom of choice. So maraming freedom of choice tayo nakita. At ang sabi doon, choice, freedom of choice to do evil or to do good, to follow the Lord or follow someone. Sabi niya, it tells that believers saved by grace should choose to deny ungodliness and worldly lust, and should live soberly, righteously, and godly in this present world. At para naman po sa ating lesson 2, new life, bagong buhay, may bagong buhay, new life. John 1:1-13. At makita po natin, at ating pong babasahin, ang John 1:1-13 ang sabay-sabay. Ng verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. The light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God, whose name was John the Baptist. The same came for a witness, to bear witness of the light,
that all men through him might believe. Verse 8, he was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Amen. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. Verse 11, he came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born, lahat ng mga saved, which were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. So lahat tayo muna isang daling manalangin. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa tulong mo sa bawat sa amin na muli kami po'y mag-aaral ng inyo pong salita. Dalangin po namin ang inyo pong guidance at pangunguna, Lord. Open our hearts and our mind so receive your word with gladness in our heart. Nang sa ganun, Lord, matutunan namin, malaman namin, Panginoon, ang mga dapat namin gawin ayon po sa inyong instruction, Panginoon. Thank you very much, dear Father. Bless us for all of these things we pray in the most precious name of our God and Savior, Lord Jesus Christ. Amen. For our introduction, almost everyone looks for a change. Tama, no? Gusto nila pagbabago. Kailangan magbago na yan. The commercial world offers many products that promise to improve your life. Diba? Yan ang mga sinasamantala ngayon. Lahat ng klase na po pwedeng maibigay to improve your life. Diba? But there is no guarantee that this product can give lasting result. Alam nyo ba na maraming product ngayon, yung displaced wireless TV. Yung isa lang yun, Alam mo, kahit sa mo ilagay yung TV na yun, may suction siya. Kahit sa wall, kahit sa glass, kahit sa dalhin. Wala siyang wire, wala siyang cord, wala siyang power. Di ba? Wala siyang anything, antenna, man lang, wala. Pero, gumagana siya at meron siyang replaceable battery for 1 month. Di ba? Yung battery na yun, napaka-efficient at isang charge mo lang, magagamit mo na ng 1 buwan yung iyong TV. Diba? Another is touchless screen. No? Lumalabas na ngayon yan. Dati nakikita lang natin yun sa mga science fiction na mga movies. Ngayon lumalabas na yung screen na di-detach mo ng ganyan, na dadisect mo ng lahat. Uy, gumagana na touchless screen by Hulu. O yan. Meron pang ngayon, sun batteries. Yung sun batteries, they can store good hot temperature na pinakamataas. Kaya magagamit yun sa mga water heater, sa mga iba pang mga, it can run cars also. Yun, ang promise nila. And ito pinakamaganda. New tooth growing medicine. Wow. Galing ng Japan, ginagawa na ng Japan, no? Sa mga pinanganak na walang talagang ngipin, no? Malalagyan na ng ngipin. Oh, pero ang promise nila hanggang 2030. But there is no guarantee that this product can give lasting result. Although almost everyone look for a change come from whether we like it or not. True, mag-change through ages. Ayan, age, diba? Age natin talaga, hindi mo na mapipigilan yan. Pagising mo kinabukasan, isang araw na yan. Hindi mo pa nga hinihintay yung isang araw na yan, natatapos na. Natulog ka lang sandali, pagising mo, 6:00 na. Gabi na. Ayan, disasters and calamities. And then, ang daming report ng disaster and calamities because of
climate change because of yung mga puno, pinagpuputol, mainit na temperature, mas malalakas na typhoon, laging category 5 kagad. Pagka nabuo, di ba, destructive. Tapos yung mga bundok, dahil sa laging ulan ng ulan, lalo na sa China, sa part ng Asia, di ba, na hindi na makaya yung dami ng tubig ng bundok, ng mga lupa, saturated na yung mga lupa, nag-erode na sila, landslide na sila, at sama nila lahat doon yung mga puno. So, disasters and calamities, andito na ngayon. So, talagang pawala na ang Earth, dying na ang Earth. Ha? Landforms and features, ayan, yung mga puno at saka yung mga bundok talaga landslide na sila. Wala na silang ma-hold na mga land kasi saturated na sila. Dahil wala na rin puno yung iba, wala na rin magbuhon. Technology, talaga napakarami na ng technology. Nabanggit ko kanina. Di ba? Di nila alam. Yun ang mga dapat nating hanapin. What we will learn today is a change in life. Kailangan natin na matutunan ano mga pangyayari sa change in life. Kaya meron ang pamagat ng ating new life. Yeah, yun ang yung ating new life. First, the first change that happened in man's life. Ito na. Unang-una, the Bible tells us that man was created in the image of God. Yan, nakita natin sa Sunday school, lahat sinabi lang, magkaroon ng baka, o magkaroon ng ibon, o magkaroon ng hayop, sa kanyang kind, magkaroon ng isda, magkaroon ng mga birds and the bees, and the flowers and the trees. Yan, all created during the 5 days. Hinanda para sa tao. But God created man in His own image. At pinahiram at binrip, di ba, ng life sa kanyang buhay at siya ay nabuhay. Ayan. Ephesians 4:24, nakalagay po doon. And that you put on the new man, which is after God, is created in righteousness and true holiness. Yun yung new life sa isang tao. Pag na-receive niya si Jesus Christ as personal Lord and Savior. Lord of his life and Savior. Diba? Through holiness and righteousness. The Bible tells us that man lost this image of righteousness and holiness because he sinned against God. Yung napag-aralan nga natin, di ba? Doubt at kasalanan ni Adan at Eva. Romans 5:12, wherefore as by one man's sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, so that all have sinned. Number 1, sin brought a great change in man's life. Yan, dapat ang ganda-ganda na sa paradise, but because of sin, there's a great change in man's life. Change from what is glorious to what is despicable. Ayan, great change from glorious to what is despicable. Ang sabi doon, from good to evil. So, dati good na good siya, righteous at saka holy. Pero naging evil siya because of sin. Sin brought death upon all. Nagkaroon tuloy ng kamatayan sa lahat. Namatay ang ating spiritual
spiritual. Kaya spiritually dead ang mga tao. Sin made man come short of the glory of God. Ano sabi? Unrighteous cannot attain perfection like God. If there be any righteousness, it is as filthy rags. Ayan. Wala tayo, hindi natin ma-attend. Hindi natin ma-attempt na makuha, mapantayan bang ang righteousness ni Lord. Kasi wala nga tayong righteousness. Namatay na ang ating righteousness. Ayan. Kung meron man na righteousness, sabi nga ni Isaiah, it is as filthy rags. Diba? Nanlilimahid at nanggigitatang basahan. Ayan ang sabi. Sin brought condemnation. Sin brought condemnation to man. Ang sabi, ang kasalanan ay nagdala ng kahatulan. Kahatulan sa tao. Hinatulan siya magdusa, magpakailanman because of sin. Magdudusa siya, magpakailanman. Ang tawag diyan sa changes na yan, this change in man's life is called the sinful nature or the old man, where sin reigned in man's life. So, pagka yung sin nagre-reign sa tao, slave siya ng sin. At sabi sa Ephesians 4:22, that she put off concerning the former conversation, the old man. Kaya tanggalin natin yung ating sinful nature, which is corrupt according to the deceitful lust. Ayan, talaga naman, di ba? Corrupt yung old nature natin. Yun ang sinful nature. Ayan. Pangalawa, the means for a change, the means for a new life is Christ. Ayan. Sabi niya, Christ is the way to change. This way to a new life. Si Kristo ang daan ng pagbabago. Diba? Tungo sa bagong buhay. Amen. Diba? Christ is the answer. That means a change. Siya ang tanging daan para tayo ay magkaroon ng panibagong buhay. A man has no power nor strength to restore the life created by God in righteousness and holiness. Ang sabi doon sa Acts 4:12, and there is a salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Oh, yeah, di ba? Malinaw na malinaw. Si Kristo lamang ang pupwedeng makagawa. Letter B, Jesus has to come to restore this image. And that's why God so loved us now. Because God so loved us, He prepared the salvation plan. At si Jesus has come to restore those image. Ano yung image na yon? Righteousness, holiness, and knowledge. Yeah. Number 1, John tells us that Jesus is God who created all things. So makita po natin sa Bible, He is the creator of heaven and earth and all things. He also said us that Jesus came to give life and give light. John 1:4 and verse 9. Ang sabi diyan, in Him was life, and the life was the light of men. That was the true light, which lighted every man that cometh into the world. Si John the Baptist po pa. Pero yung author si John the Beloved. Okay. John was not the light, but the one who bears witness of the light. So siya yung pinadalang una to pave the way for the coming Savior.
Verse 8, ang sabi po doon, He was not the light, but was sent to bear witness of that light. Yan. Number 3, man must believe in Jesus and receive Him to have this change, new life. Yan. Sabi, kinakailangan, man must believe in Jesus Christ and receive Him to have this change. Kailangan niya. John 1:12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe in His name. There is a change. And the change, the means for the new life, is Jesus Christ. And to them gave He power to become the sons of God. Napakagandang verse. We will be adopted. Diba? Redeemed and adopted as a son. Diba? Thank you, Lord. Thank you. Number 4, it is important to note that John does not invite man to believe on him because Jesus alone is the giver of the new life. To a man whose life is ruined by sin. So, winasak ng sin ang buong pagkatao, ang buong kasangkatauhan. Diba? At nagkaroon na ng kamatayan. Na-separate na tayo sa Diyos. Galit na sa atin ang Diyos, may pukot na. At para manumbalik yung image na yung kailangan si Jesus Christ mamatay sa krus ng Kalbaryo. Para maibalik the man whose life is ruined by sin. New life. Yeah. And number 3, the reality of the change. The reality of new life. Number 3, ang katotohanan ng pagbabagong iyon. Ang katotohanan ng bagong buhay. Anong katotohanan doon sa bagong buhay? The reality of new life. All those who believe in Jesus and receive Him as their Lord and Savior were given the power to become sons of God. Napakaganda, di ba? Tayo ng mga kaaway niya, niredeem niya. At ngayon, binibigyan tayo ng papeles of adoption. Sons of God. Napakaganda. Number 1, the change is not external, physical, temporal. It is a change from within. Sa puso natin, spiritual change. At pag nagyari yun, eternal ang effect. Di ba? O mabubuhay na muli ang ating spiritual na kaluluwa. Diba? Ang ating spirit, mabubuhay na muli. Yung namatay, nabuhay na muli. Diba? At pag nabuhay na muli, eternal. Amen. Yun ang promise, diba? Number 2, the change is from being a child of the devil na puro sin ang kanyang ginagawa. John 8:44a. Ayan. You are of your father the devil, and the lust of your father you will do. O yan. From the child of the devil to being a child of God. John 1:12. But as many as receive Him, to them gave He power to become sons of God, even to them that believe on His name. Amen. Di ba? Napakaganda. That change, di ba? A child of the devil obeys the lust of his father to live in sin. Kaya pag ang isang tao ay under the kay devil, he is living in sin. The child of the devil obeys the lust of his father. But a child of God obeys the will of his father. Kaya nga kung tunay kang Kristiyano, tumanggap sa Kanya bilang sarili mong tagapagligtas at manunubos,
Ang lahat ng gusto niya, susundin mo. Diba? Obey the will of His Father. Saan ko naman makikita yun? Nasa Bible, lahat ang kailangan mong malaman para makasunod ka sa Kanya kasi siya ang author niyan. A child of God obeys the will of His Father to live in righteousness. Yan ang guide natin para tayo maging righteous and to live holy and godly in this present world. All those who believe in Jesus and receive Him as their Lord and Savior are no longer, eto importante, servants of sin. Kasi pagka nandun ka pa sa dati, lahat ng gusto ng kasalanan gagawin mo. At hindi mo alam na kasalanan pala yun. Mas matindi. But has become servants of righteousness. Amen. So kung ikaw ay mananampalataya na, di ba? You become servants of righteousness. Ang gagawin mo, ang gusto ng Diyos Ama. Servant of righteousness. Romans 6:18. Sabi doon, being then made free from sin, you become the servant of righteousness. Sabi doon sa Romans 6:18, ang lahat ng naniniwala kay Jesus at tumanggap sa Kanya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ay hindi na mga alipin ng kasalanan, kundi naging mga lingkod ng katuwiran. Letter C, all those who believe in Jesus and receive Him as their Lord and Savior recognize this truth about their new life. So, yung pong mga mananampalataya, alam na niya na nagkaroon na siya ng buhay na walang hanggan. At nare-recognize natin ang mga katotohanan na tama. Yun nga, ang bagong buhay. Romans 6:6-14. At number 1, by faith, He died with Christ. Ayun. By faith, He died by Christ. Makita natin sa Romans 6:6, di ba? Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Ayan, sinabi na tayo. Nung namatay si Kristo, ang buong kasalanan natin, binigay na sa Kanya. Ipinako na sa krus. So patay na yung ating old man. Ang dati nating pagkatao, patay na. So ikaw, patay ka na, hindi ka na dapat gumagawa ng kasalanan. Puro kabutihan na lang ang gagawin mo. That henceforth we should not serve sin, but do the will of the Father. Ayan. Number 2, being dead with Christ, He will live with Him. Yun, ano maganda, our blessed hope. For he that is dead, freed from sin. Yeah? Yung namatay mo ng old man, you are free from sin. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Kaya nung tayo binaptize, namatay kay Kristo. Mabuhay sa Kanya, para sa Kanya. Lubakad ka para sa Kanya. Di ba? Ganun, we serve Him. Di ba? Dahil siya yung namatay para sa atin, mga kasalanan. Also live with Him. Verse 7 and 8. Being alive with Christ, He will live unto God. Kaya, so talagang pinipras sa atin talaga na being alive with Christ dahil namatay na yung old man natin, and we are alive with Christ, we will live unto God. Ayan. 10-11, John, for in that He died unto sins once, but in that He liveth unto God. Diba? Dati namatay once, but that He liveth unto God. Likewise,
reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin. Sabi niya, dapat malaman niyo to, pahalagahan niyo to na ikayo ay namatay na sa kasalanan. Pinatay na yung dati mong old nature, the sinful nature, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Bakit tayo alive? Because when Christ died after 3 days, He rose again from the dead. Hallelujah! Praise God! Kung siya ay nabuhay na muli, mabubuhay tayo muli. Amen, di ba? We will live with Him. Having then the new life, He will not obey the lust of the sinful nature. Ayan. Yan ang sabi sa atin. Sa Romans 6, chapter 6, verse 12. Ang sabi doon, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. So, alalahanin po natin na tayo mga mananampalataya ay tinubos na sa kasalanan. Hindi na tayo muling itutubusin pagka tayo nagkasala. Magkasala tayo, mingi na tayo ng tawad sa Kanya. At mamuhay tayo ayon sa gusto niya. Let not sin reign in our mortal body. Ibig sabihin, wag nang manghari ang kasalanan sa ating pamumuhay. Di ba? Ang iisipin natin, ang kapakanan ni Jesus. Ang iisipin natin, to glorify God and enjoy Him forever. Yeah? Number 5, having then the new life, may bago na tayong buhay, He will yield His members, all parts of His body, as instrument of righteousness unto God. So, let your light so shine. Hindi na po natin gagamitin ang ating kamay para sa ating mga bisyo. Hindi na po natin gagamitin ang mga kamay natin para sa mga masasamang gawain. Hindi na po natin gagamitin ang ating pag-iisip at ating buong katawan sa paggawa ng masama. But instead, instrument o kagamit-gamit sa katuwiran ng ating Diyos. Katuwiran unto God, righteousness unto God. Ayan. Neither ye yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God. Pumunta po tayo sa Kanya. Kung makita niyo sa crossroad, yield nakalagay. Sabi niya, minto ka. At ikaw ay magmatsyag muna. Yun ang yield eh. Sumuko ka. Isurrender mo. Mag-bow down ka sa Kanya. As those that are alive, yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead. Nabuhay ka ng muli. Tinubos ka na eh. Diba? Magsilbi ka na sa Kanya, and your members as an instrument of righteousness unto God. At ang buong mong pagkatao, italaga mo na sa Kanya bilang mga instrumento ng katuwiran sa Panginoon. Number 6, yan sabi, having then the new life, He will not allow sin to have dominion over Him. Talagang binanata ni Apostle Paul sa Romans, di ba? For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Yeah, because of God's grace and mercy. Di ba? Let not ang kasalanan ay maghari sa ating puso. Wag po natin isipin gumawa ng kasalanan. Isipin natin ang mabuti. Ang masama ay iwaksi. Naririnig natin. Pero sinasabi sa akin dito sa verse 14, so sin shall not have dominion. Hindi na siya maghahari sa atin. For ye are not under the law, but under
grace. So binibigyan niya talaga ng diin na tayo magsilbi kay Kristo. Magsilbi tayo sa lahat ng gusto niya. Conclusion. Thank you very much, Lord. New life, John 1:1-13. True believers in Christ have great change in life. Yun po yung tinatawag natin pagbabago. A great change para sa kabutihan. A great change in life from servant of sin to servant of righteousness. Wow! This change is internal, spiritual, and eternal. Ang pagbabago niya sa loob mo, nabuhay na muli yung iyong namatay na kaluluwa. The spirit that God gave you is alive. Alive. Di ba? Meron ka ng part sa kanya, di ba? Spiritual and eternal. Pagka nangyari yun, pag namatay, doon tayo pupunta sa eternity with Him in heaven. Eternally. The change came by believing on the Lord Jesus Christ. Yun ang unang-una. Pinaniwalaan mo na ba talaga si Kristo? And because of Christ, they were given the power to be called the sons of God. Amen. Pero mo yung ginawa sa atin talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Niligtas na niya tayo sa tiyak na kamatayan. Inadapt pa tayo para maging sons of God. Pero hindi naman po sinasabi rin na sons of God, magiging Diyos ka na rin. Di ba? Yung ano lang, yung glory, yung image, kamukha mo lang, di ba? Our image will be changed, di ba? From glorious, from evil image to glorious image, di ba? Sabi nga, pagdating ni Kristo, there will be a day of termination. Mawawala ng lahat yun. Lahat ng paghihirap, problema, disaster, di ba? Lahat yung mawawala. Day of termination. There will be a day of translation. Ba? Magkakaroon tayo ng translation from flesh and blood to a glorious body. Yun yung magiging kamukha natin si Jesus Christ. We are being ba? Translation o change, di ba? Nagkaroon na ng change. At ang pangatlo, magkakaroon tayo ng changes patungo sa langit, di ba? There will be a day of transformation. Tayo ay mapupunta from the cloud to heaven. Yun, di ba? Napakasarap. Oo, di ba? Yun ang napala natin sa new life in Christ because we believe on the Lord Jesus Christ, and because of Christ, we were given the power to become sons of God. The sons of God, ito na, kung ikaw ay sons of God, ikaw ay nasabi na, di ba? Na saved ka na. The sons of God obey the will of their Father. Yung sinasabi sa atin sa Romans, di ba? Kung ikaw ay ligtas na, ang gusto ng Ama, yun ang gagawin mo. Ang ginagawa ng Ama, yun ang gagawin mo. At lahat ng ginagawa ng Ama, ginagawa ni Jesus Christ, ginagawa ng Holy Spirit. Nasa Bible po yun lahat. At mapag-aaralan natin at sa ating pag-devotion sa Kanya araw-araw, makakadiig natin siya. Malalaman natin ang presensya niya. Dahil gagabayan niya tayo sa lahat ng mga binabasa natin para maintindihan pa natin lalo. Tayo ay mag-grow. Knowledge, know, and grow. Tayo at tayo ay uunlad. Tayo ay lalaki at layabong tulad ng mga halaman. Diba? From seed to a tree. Yan, ganun ang The sons of God are no longer servants of sin.
Hindi na magdo-dominate sa atin ang sin. Ang nagdo-dominate sa atin ay ang holiness, godliness, and righteousness ni Lord. Diba? So that we can live at may sabi natin sa mga tao na mayroong Diyos na namatay sa atin si Jesus Christ at mahal na mahal niya kayo. I-broadcast na natin yan sa kanila at sabihin na natin sa kanila. Yan ang will Ano ba ang first will ng ating Diyos? To seek and to save that which was lost. Kaya pinunta niya dito. Di ba? Para tayo ay masagip sa tiyak na kamatayan. At pangalawa, hanapin sa pamagitan natin yung mga lost sheep. Kaya iniwan na. Pero ang banal na Espiritu, the other comforter, ay nasa atin para tayo samahan sa venture, paghahanap ng mga nawawala at share natin. Pagka pinag-pray mo yan, sigurado, bibigyan kanya ng tao na masisharean. At mamamangha ka kasi hindi mo naman iniisip yun. Pero continuously, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, akong bahala sa'yo. Sabi kay Jeremiah, ayoko Lord, bata-bata pa ako, hindi nga ako marunong magsalita eh. Sabi niya, huwag kang matakot, akong bahala sa'yo. Ako magsasalita para sa'yo. Bibigyan kita ng salita ko. Gaya tinouch niya yung lips ni Jeremiah. At kung ano yung sasabihin niya, ang galing sa Diyos. So huwag kayo matakot, di ba? Mag-share tayo sa pamamagitan. Kasi ang banal na Espiritu mag-guide sa atin. Hindi mo nga alam kung saan nanggaling mga sinasabi mo. Pero, natandaan mo, it is because napag-aralan mo na yan sa Bible. Nakita mo na yan. And the Holy Spirit will put into remembrance everything you know about Jesus Christ. Amen. Like, the sons of God become servants of righteousness. Yan, kinakailangan tayo ay mga servant of righteousness. At ang righteousness ang gagawin natin. Wala tayong gagawing unrighteous. Puro righteousness. So pagka tayo ay merong gagawin, iniisipin, tumutunog na yung Bluetooth mo ng Holy Spirit. Sinasabi siya, mali ang ginagawa mo. Tumigil ka na para hindi mo mag-grieve yung Holy Spirit. Sons of God became servants of righteousness. Dati, servant of the devil. Servant of sin. Ngayon, servants of righteousness. The sons of God, they use their life to serve God. Kailangan gamitin mo ang buhay na yun. Ang purpose mo ngayon. Gamitin tong buhay na to sa pagbibigay ng serbisyo sa ating Panginoon, sa pagkalat ng kanyang salita, sa pagtulong sa lahat ng kanyang mga gawain. Pagkalat ng salita ng Panginoon, tutulong ka. Ayan. Use their lives or life to serve God. Yun po yung kailangan ng Panginoon. Diba? Kaya tayo ay kanyang tinubos para tayo yung maging magamit niya para hanapin ang mga nawawala. Para makasama rin natin sila sa heaven someday. God bless us all. First Baptist Church of Pildira, God bless us all. Thank you very much.
Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Let us worship the Lord through our tithes and offering. Gracious, loving Heavenly Father, salamat muli sa pagkakataon na ito, Panginoon, na kami po ay maibalik ang porsyon na para sa inyo, Panginoon. Dahil alam namin ang mga malilikom na halaga na ito ay para sa ikalalago ng inyong iglesia at makatulong sa mga misyonary na inyong pinapadala sa iba't ibang dako, Panginoon, para marami pang ma-reach out na kaluluwa, Panginoon, at madala sa inyong panan. Sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat din po sa mga bagay na ipinagkakatiwala nyo sa amin. Kaya hinihiling namin patuloy na pagpalain nyo po ang bawat isa upang maging daluyan ng inyong pagpapala. Ito ay aking nasamot na dalangin na may pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesucristo namin, Diyos na Pagligtas. Amen.
Let us close in the word of prayer. Almighty Father in heaven, salamat muli Panginoon sa pribilehyo na napakinggan namin ang lahat ng katotohanan mula sa inyong salita, Panginoon. Patuloy na hinihiling, Panginoon, namin ang inyong patnubay at gabay upang ang mga katotohanan ito ay magkaroon kami ng panindigan, Panginoon. At ito ay magbigay lakas sa aming mga spiritual na espiritu, Panginoon. At alam namin na ang mga bagay o katotohanan na aming napakinggan ay ito ay mga paalala sa amin, Panginoon, upang sa aming pagharap sa mga hamon bilang inyong mga mananampalataya ay magbigay ng inspirasyon sa amin upang kami po ay maging matapat sa inyong harapan. And also, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa bawat entity, especially sa multimedia team, na they are always available para sa inyong gawain, Panginoon, para maihayag inyong salita sa iba't ibang dako. Ganon din sa mga kapatiran na involved, Panginoon, sa inyong gawain. Patuloy na sila po ay inyong patnubayan, gabayan, pagpalain, Panginoon, upang sila po ay maging available at karapat-dapat din na maglingkod sa inyo. And also sa mga mananampalataya nyo ng Panginoon, patuloy na sila po ay pagpalain, ingatan sa buong linggo, Panginoon, na sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang pagsisikap, Panginoon, bilang inyong mananampalataya. Patuloy na kayo po ay aming pinupuri, pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesucristo, naming Diyos na pagligtas. Amen.